Hello everyone! Anawangin naman sa Zambales ang pinuntahan namin at isa ito sa tourist spot na dinadayo sa probinsya ng Zambales. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano-ano ang mga activities na pwede nyong gawin dito sa island na to. 2 days 1 night yung tour na to at exclusive yung kinuha namin. Kasama na sa tour yung fund transfer, boat transfer, tent accommodation at yung food na kakainin sa island. Madilim pa nung nakarating kami dito since maaga yung pick up time namin. Kaya inantay ko munang medyo magliwanag bago ako kumuha ng video. Meron pa rin pala kaming kasamang dalawang van sa tour na to. Meron ding river dito sa may labas ng parking area at maganda rin yung view ng bundok dito. Mula dun sa area ng parking ay walking distance lang naman papunta kung saan sasakay ng bangka. Ito naman yung Pundakit Beach kung saan nag-aantay kami ng bangkang sasakyan namin. So habang nag-aantay kami, picture-picture muna. Dumating na rin yung bangkang sasakyan namin. Since exclusive tour yung kinuha namin, kami lang yung sakay ng bangka. Kasama namin sa bangka ay yung tour coordinator at yung mga driver. Maalon yung dagat nung time na yan, kaya medyo mahirap din sumakay dun sa may bangka. Kailangan mo munang tsempuhan yung alon para makasakay ka. Ganito yung itsura ng bangka na sasakyan nyo papunta ng Anawangin. At kasama na ito dun sa tour na binayaran namin. Habang nakasakay sa bangka ay maganda rin yung mga view na makikita nyo papunta ng island. Masaya rin itong boat ride, so kung di nyo pa na-experience sumakay ng bangka ay perfect ang tour na to para sa inyo. Medyo malapit na kami rito at tanaw na namin yung lugar kung saan kami bababa. Nakarating na rin kami at nakababa na rin kami dun sa may bangka. Dito sa may Anawangin Cove ay second time ko nang pumunta. Since last time na nagpunta kami, marami rin yung pinagbago ng island. Ito yung lugar kung saan kami nagstay, party pa to ng Destinaire. Ito yung pinakadulong part ng resort. Meron din ganitong kubo na ibinigay sa amin at dito kami kumakain. Eto na yung mga tent na tinulugan namin, kasama rin to dun sa may tour fee. Since walang tulog dun sa biyahe, kaya pagdating namin, nagpahinga muna kami. Pwede nyo rin palang dalihin yung mga pet ninyo.
Ang nagustuhan ko lang dito sa lugar kung saan kami nagstay ay katabi lang siya mismo ng dagat. Kaya ang ganda ng view na nakikita namin habang kumakain. After namin magpahinga at kumain, ayan, nag-swimming na rin. Malinaw din yung tubig dito sa may Anawangin Cove. Pagkatapos namin mag-swimming ay nag-ready na kami para dun sa trekking na gagawin namin. Ito yung inaantay namin yung mga ibang kasama namin papunta dun sa trekking area para sabay-sabay pumunta ron. Dito sa may Destiny Resort ay meron din silang pool area. Hindi na namin siya na-try pero ang bayad dyan ay 100 pesos per head. Dito sa may Destiny Resort ay meron pa ring ibang mga accommodation na pwede nyong rentahan. So kung ayaw matulog sa tent, ay pwede rin kayong kumuha ng mga ganito. Additional charges nga lang siya, especially kung tour yung kinuha nyo. Medyo malapit na kami rito sa starting point ng trekking area. ₱50 per head nga pala yung bayad dun sa entrance fee. Mas madaling umakyat dito kasi mas maayos yung mga step na dadaanan nyo kumpara dun sa kabila na pwede ka rin mag-trek. Habang paakyat kami ay maganda na rin yung tanawin na makikita nyo. So mas tumataas yung pag-akyat nyo, mas maganda yung view na makikita nyo. Nakarating na rin kami dun sa may pinaka view deck at ganitong view yung makikita nyo dun sa taas. Dito yung area kung saan pinakamagandang kumuha ng mga pictures. Dito sa may pinakataas ay makikita itong signage ng Destiny Resort. So, maganda rin kumuha ng picture dito. Napakaganda talaga ng view doon sa may taas, kaya naman napaka worth it itry itong activity na to kahit na medyo nakakapagod. After namin mag-trekking ay nag-swimming ulit kami. Napakaganda ng view ng sunset dito sa Anawangin, kaya kung sunset view ang gusto nyo, perfect ang lugar na to para sa inyo. Pagdating ng gabi ay nagsindi sila ng bonfire. Dito sa Anawangin ay allowed talagang mag-bonfire. So isa to sa mga activities na ino-offer nila rito. Kung hindi nyo pa na-try ang bonfire sa beach ay maganda ang tour na to para ma-experience nyo. Since meron ngang bonfire dito kaya try din ng mga anak ko na gumawa ng s'mores.
Second day of our stay, kaya nag-ikot-ikot muna ako dun sa lugar habang nag-aantay ng breakfast. Pinuntahan ko rin yun dito sa may kabilang side kung saan makikita yung Anawangin Lake. Nung first time na nagpunta kami dito ay dito sa area na to kami nagstay. Ito yung Anawangin Lake at etong tulay na to ay sikat na area kung saan nagpipicture yung mga pumupunta rito. Papunta doon sa may camping site nila ay kailangan mong tumawid dito sa may tulay na to. Maayos naman yung tulay na dadaanan nyo papunta dun sa may camping site at nung wala pa yung Destiny Resort dito ay dito talaga yung camping site dito sa Anawangin. Pack up na kami dito at sasakay ng bangka para dun sa island hopping. So, ito yung island na pinuntahan namin. Ito yung Camara Island. Last time na nagpunta kami dito, dun kami sa may Capones nagpunta. Karamihan ng island hopping dito ay dun sa may Capones Island. Yun nga lang, masyado daw malakas yung alon kaya hindi pwedeng dumaong dun. Habang nandito kami sa island ay meron ding ibang guest na dala rin yung kanilang fur baby. Si Summer, yung aso namin, ayaw niya bumaba, natatakot. Nag-swimming din sila ng saglit dito sa island. That's the end of our tour at eto na yung biyahe na kami pabalik. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.